Sunod-sunod ang pagkatalo ni David sa pasugalan. Umabot na sa 250 milyon ang kanyang nawala. Dahil dito, tinanong siya ng tauhan ni Tanggol kung mayroon pa ba siyang perang natitira. Sa sobrang inis, agad niyang sinabing may titulo siya ng lupa na nagkakahalaga ng 700 milyon at handa niya itong isangla para mabawi ang kanyang mga talo. 250 million na po ang nailabas ninyo. May bala pa ho ba kayo? Meron akong titulo, nagkakahalagang 700 milyon. Kasangla ko. Sa labis na pagkadesperado, hindi na nagdalawang isip si David na isugal ang titulo. Agad namang ibinalita ni Boss Divina kay Tanggol na may isang Montenegro ang magsasangla ng titulo. Titulo. May nagsasanla ng titulo. Montenegro apelido, baka ako nagtago sa tatay mo. Pangalan mo to. Nang makita ni Tanggol ang titulo, laking gulat niya nang makita ang kanyang tunay na pangalan na nakasaad dito. Agad niyang tinanong kung kanino ito galing at sabay na itinuro ni Boss Divina si David. Sa tindi ng galit, agad lumabas si Tanggol mula sa kanyang opisina upang harapin si David. Nagtama ang kanilang mga mata at kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni David nang makita niya si Tanggol. Ha? Totoong pangalan ko nakalagay dito. Pero Montenegro. Nasaan ang taon to? Ito! Di ba si David yan? Hindi makapaniwala si David na nagkaharap na sila ni Tanggol. Agad naman inilabas ni Tanggol ang kanyang sama ng loob at isinumbat ang lahat ng pagmamalupit na ginawa sa kanya ni David, lalo na sa pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Tanggol. Wala pa lang ng bata tayo. Sobra na yung pagmamaltrato ginawa mo sa inakaw mo pa ang pangalan ko. Sunod-sunod ang pagkatalo ni David sa pasugalan. Umabot na sa 250 milyon ang kanyang nawala. Dahil dito, tinanong siya. Matapos ang mainit na sagupaan, lumayo si Tanggol at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya matanggap ang katotohanang na niloko siya ng kanyang kinakapatid. Buo ang kanyang desisyon na hindi lang si David ang pagbabayaran niya, kundi pati na rin si Rigor. Hayop ka, David. Pati pagkatao ko ninakaw mo. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo. Samantala, galit na sumugod si Ramon sa Quiapo matapos niyang malaman ang panluloko ni David. Sa kanyang paghahanap, nagkasagupaan sila ni Rigor at agad silang nagkabarilan dalawa habang sinusubukan namang protektahan ni Rigor si David. Nagkaroon ng palitan ng barilan sa magkabilang panig ni Ramon at Rigor. Sinusubukan namang tumakas ni David habang patuloy siyang tinutulungan ni Rigor na makalayo. Habang tumatakbo nagkausap sina David at Rigor, sinabi ni Rigor na gagawa siya ng paraan upang mailigaw si Ramon at kanyang mga tauhan, para magkaroon ng pagkakataon si David na makatakas. Kukunin ko ang teksyon nila. Sumakas ka na! Habang mabilis na tumatakbo si David, tinamaan siya ng baril ang biglang tumama sa kanyang likod. Agad siyang bumagsak sa kalsada at hindi makagalaw dahil sa matinding tama ng bala. Hindi nag-aksaya ng oras si Ramon. Agad niyang dinampot si David na halos wala ng lakas. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa rin ni David na inisin si Ramon. Sinasabing kahit patayin siya, hindi na mababago ang katotohanang naloko siya ng isang tulad niya. Ama! Sige! Patayin mo ako! Pero di mo pa rin mabago ang katotohanan! Nanaloko ka! Nakita katulad ko! Dahil sa matinding galit, inilabas ni Ramon ang kanyang patalim at itinutok ito kay David. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding puot at sa puntong iyon, desidido na siyang tapusin ang buhay ni David dahil sa nagawa nitong panluloko sa pamilya niya. Hindi isang katulad mo ang sisira sa pangalan ng mga Montenegro. Sa huli, galit na dumating si Tanggol sa kanilang bahay sa Quiapo.
agad niyang hinanap si David upang maghiganti. Sinabi naman ni Rhoda na tumakas ito at hinahabol ng mga lalaking gusto siyang patayin. Nang marinig ito ni Tanggol, agad siyang sumugod upang hanapin si David. Nandiyan David! Tumalon sa bintana! Nahabol mga lalaking papatay sa kanila! Dahan-dahang inilapit ni Ramon ang patalim habang pilit namang sinusubukang lumaban ni David. Ngunit sa kanyang kalagayan, wala na siyang magawa, kundi pigilan ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa wakas, nalaman na rin ni Tanggol tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at ang panlulokong ginawa ni David. Habang si David naman ay wala nang ligtas kundi harapin ang kanyang kapalaran. Makakalusot at takas pa kaya si David o ito na ang katapusan ng kanyang panlilinlang. At maabutan pa kaya ni Tanggol si Ramon sa Quiapo? Maraming salamat po. Please like and share, subscribe my YouTube channel. Abangan ang susunod na update sa Batang Quiapo. Maraming salamat po. God bless.